Ano sabi ni Abalos doon sa campaign niya? DILG Secretary. Anong accomplishment niya? Numerous high-profile arrests such as Alice Guo and Apollo Kibuloy. Fake news hindi. Torre, hulihin mo to. Ha? Hindi niya nahuli si Pastor Kibuloy. Sumuko. Di ba? At hindi sa kanya sumuko. Lahat nga sila ligaw eh. Ultimo. Ha? Ultimo. Si Torre hindi niya alam. Di ba? Ultimo si Torre hindi niya alam. Nasumuko na si Pastor. Pati si Abalos. Sa ISAP. Sa ISAP sumuko si Pastor. Di ba fake news to si Abalos? Ngayon, kaya niyong hulihin? Habol kayo ng habol sa fake news. Kaya niyong hulihin ang bossing ninyo? Torre, ang dapat mong hulihin si Abalos. Isunod mong hulihin. Ano pang accomplishment niya? Sabi niya, top performing cabinet official with rating of 93%. Naniniwala kayo doon? Ako, hindi. Sige, tanong ko, lagay nyo sa comment section, naniniwala kayo doon? Bahala kayo, naniniwala kayo, karapatan nyo yan. Diba? Sa mga bashers ko, alam ko maniniwala. Pero naman, 93%. Considering, kahit hindi niya sinabi to, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Pero, dagdagan pa natin. Pinake news nga niya, siya raw ang nakahuli kay Pastor Kibuloy. Alam ng buong Pilipinas. Nakita ng buong Pilipinas. Nakablog yun buong Pilipinas. Pati mainstream media, sinusubukan niya pang i-fake news. Paano tayo maniniwala na 93% nga siyan? Para ka nga nilalaglag na eh. Ako sa tingin ko nilalaglag ka na. Abalos, bakit? Lahat na lang ng bus, halos kanto-kanto, may billboard ka. Pero yung ratings mo sa survey, hindi pa rin tumataas. Kahit rating ng kampo ninyo, ng Team Bangagers, o rating ng kung ano-ano pa. Sa lahat ng rating, hindi ka lumalabas. Kulelat ka. Kahit anong klaseng rating, wala ka. Nakapaskil ng pagmumukha mo sa buong Pilipinas, yung rating mo hindi pa rin tumataas. Kasi alam nila fake news ka. Hindi naman ikaw ang nakahuli. Credit grabber ka lang. Di ba? Kung ako nga sa'yo, magagalit ako eh. Sa mga kakampi mong Team Alyansa. Bakit? Team BBM. Parang nilalaglag ka. Isipin mo yung mga kasamahan mo lumabas na sa ibang survey. Sa ibang survey, talo sila. Pero sa ibang survey, lumalabas sila. Pero ikaw, kahit anong survey, hindi ka lumabas. Bay na, paano ka, Abalos? Partida, ha? Lahat. Yung pagmumukha mo, kalat na sa Pilipinas. Wala pa rin nangyayari sa'yo. Abay, makaramdam ka naman. Makaramdam ka, Abalos. Ano bang tinitake mo multivitamins? Medyo bawas-bawasan mo kasi parang hindi ka na nakakaramdam. Di ba? Ramdamin mo naman. Ayaw sa'yo ng mga Pilipino. Sige nga. Lagay nyo rin sa comment section. Fake news ba ako? Kayo ba? Gusto nyo to si Abalos? Kahit yung mga Team Marcos, ayaw sa'yo eh. Pati mga bashers ko, ayaw sa'yo. Isipin mo, kahit sa naku, wala kang nilabasang survey. Abalos. Gumising-gising ka na. Torre, tingnan ko tapang mo. Tingnan ko kung ipokrito ka. Tingnan ko sa mga kapulisyan kung ipokrito sila. Tingnan ko kung ipokrito etong TRICOM. Yan lantarang fake news. Yung spokesperson pa ng pulis, fake news din. Ba't di nyo imbestigahan? Ba't hindi nyo rin kasuhan? Mukha kasi kayong Duterte. Ang kaya nyo lang kasuhan, yung kaya nyo na gusto ninyong i-eliminate. Duterte. Yun lang naman ang issue dito eh. Dahil gusto umupo ng amo nila dyan sa TRICOM maging next president. Kaya lang, yung tambalos-los na yon, ang ora nun, parehas ng ora nitong si Abalos. Kahit anong gawin, si tambalos-los, nuknukan ng hiling magpaayuda, hindi pa rin tumataas sa rating. Eto naman si Abalos, nuknukan na gustong ipaskil ang pagmumukha sa buong Pilipinas, hindi pa rin tumataas sa ratings. Pareha sila eh. Ayaw sa kanila ng taong bayan. Bakit? Kayo na maglagay. Kayo na maglagay sa comment sections. Tingin nyo bakit? Ako lang ko ako tatanungin. Because people know that they are hypocrites. Yun lang. Okay, next topic po natin. Gagawan ng monumento sa Netherlands si PRRD. Boy, sana maganda yan, maganda. Pakinggan muna natin yan. Mensahe na lang po, BP, sa mga supporters ni Tatay Digong. Kasi itong lugar na to, tinawag na nilang Duterte Park. Uy, palakpakan naman. Ganyan po kaastig ang Duterte. Isipin mo, yung tapat ng ICC, gagawing ang pangalan ay Duterte Park o daig, no? Hindi katulad nung kay Ninoy Aquino nung naging presidente sila saka sila pinalitan ng pangalan ng airport. Di ba?
Eto naman ngayon, buhay pa, pero gagawa na ng ano, lalagyan pa ng monumento. O sige. So araw-araw pupunta sila dito para pagbigay ng moral support kay Tatay Digong. Pinsahin na lang BP sa kanila. Oh, well, yes. Usually, napapangalan ang mga parks at mga kalsada pag simba ko lang, patay na ang tao. But Wag naman, wag. Hindi, alam mo nanonotice nyo, how they treat PRRD. Karamihan, si Pinoy, ganun sumikat nung namatay. Kahit si Cory nung namatay, doon lang marami nakipaglibing, di ba? O ganyan ng style, nagiging bayani pagkamatay. Pero to si PRRD, ito yung living hero. Yun nga, gagawan pa ng Duterte Park ito kahit buhay pa. I'm happy that even if President Duterte is still alive and well, he already has a park. And it is in The Hague, in the Netherlands. So parang sikat na sikat ka, no? Pilipino ka pero meron ka ng Astig, no? Ganyan ang Pilipino. Ganyan ang tatak Duterte. Isipin mo, Pilipino ka pero may nakapangalan sa yung park dyan sa Netherlands. Uy, maganda yan. some sort of pwede ba tawagin pseudo park kasi hindi naman talaga totoo na Duterte Park, no? Dito sa the Netherlands. Pero sigurado ako, knowing my father, he would want na yung Duterte Park na yan ay nasa loob ng Pilipinas at hindi sa loob ng Wala sa dahil. Ayan, sabi niya, yung ganda yung sinabi ni BP Sara na knowing my father, kasi talagang itong tatay niya talagang, sa katunayan, ayaw niya nga bumabiyahe ng malayo. Hindi niya gusto itong mga puti, sa totoo lang, di ba? Alam naman natin lahat yun. No? Kung meron siyang chance, gusto niya yung Duterte Park na yan ay sa Pilipinas. Nung nasa Hong Kong kami, yan po yung huli niyang mga sinabi sa amin. Alam niyang huhulihin na siya pag umuwi. Ayan po, hindi fake news yan kasi marami namang nagbalita niyan. Nadinig lang namin personally or marami namang naka-vlog na vloggers, no? So, na-video nila yan, naka-live yan. Sinabi niya na alam niyang huhulihin na siya at kung sakali man nahulihin siya ay patayuan na lang siya ng monumento. Di ba? Itabi kay Rizal. Of course, alam naman natin na talagang palabiro si Tatay Digong, no? Pero yun eh. Yung respect ng taong bayan kay PRRD is the same respect na ibinigay kay Jose Rizal, no? Ng mga Pilipino. Okay, talagang minahal siya eh. Actually, sa tingin ko, mas minamahal pa nga ito si Tatay Digong dahil syempre mas widespread ang pagkalat ng balita ngayon compared dati dahil sa social media and at the same time, talagang mas maraming tao ngayon. Ngayon, ang kalat ng pagmamahal kay PRRD ay hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. And wala talagang nakagawang Pilipino na gano'n na politiko na minahal sila. It's not because of the sport. May nakuha silang ginto, nag-champion sila sa sports. Ito'y politika. Bibihira po kasi talaga sa Pilipinas yung minamahal ng isang politiko. Dahil alam naman natin gaano kadumi ang politiko, no? Ang politika sa Pilipinas. Pero etong si Tatay Digong, I think it's safe to say na sabihin na yung birthday ni PRRD ay pasok na yan sa Guinness Book World of Record dahil talagang walang selebrasyon na nangyaring gano'n ever sa buong mundo na ganong kalaki na ang isang tao ay nagbe-birthday, na buong mundo ay nagdidiwang habang buhay pa hindi patay, habang buhay. Ganyan po. Kaya siguro yung mga praning diyan sa Malacanang hindi ko alam kung ano ang mga pinag-iinom na multivitamins kaya siguro napapraning dahil nakikita nila lahat ng idinidiin kay PRRD todo-todo pero tumataas pa rin ang pagmamahal ng taong bayan. So ituloy nyo lang. Ako, bagamat yan ay nagsasuggest ay Pilipino yan Duterte Park, pwede mangyari yan. Ako in all honesty, and this is my opinion, maraming galit sa ICC. Marami po. Okay? Maraming bansa ayaw sa ICC. Palagay ko, isa sa sisira
sa imahe at posibleng tumapos sa mahina ng kapangyarihan ng ICC ay si Tatay Digong. I honestly believe that. Masisira ang ICC pag hindi nila nirelease si Tatay Digong because the world knows, even the international media, even especially the international vloggers, naniniwala sila tama ang ginawa ni Tatay Digong at ang pagkakaaresto sa kanya ay kidnapping. So, pag sumakay ang ICC sa politika, masisira sila. Masisira ng tuluyan ng ICC. At ang nakagawa lang niyan, si Tatay Digong. Ang galing. Isipin mo, nasira ni Tatay Digong ang mga adik, nasira ni Tatay Digong ang mga makakaliwa at mga komunista, mga NPA, at masisira pa ni Tatay Digong ICC. Ganyan po kalakas si PRRD. Talagang pagpatungkol sa pang-aabuso ng kapangyarihan at pang-aapi sa iba, susugpuin ni Tatay Digong.